Good day mga kabady. Pasado alas 7 pa lang dito sa amin, pero umuulan na. So ngayong araw baka hindi tayo makapagpakain ng ating fingerlings, kasi ayon sa weather forecast parang merong low pressure ba. Yan. So tignan nyo yung panahon dito sa amin mga kabady. Ayan o, kahapon makulimlim, pero ngayon umuulan na. Yan, so update ko kayo mamaya kung titila ba yung ulan or makakapagpakain ba tayo or hindi. Yan. Nasa day 6 na po tayo ng pag-aalaga ng fingerlings, or nung magkarga tayo ng fingerlings. Yun, update tayo mga kabady. Yan, pabalik-balik yung pag-ulan. Uulan, hihinto, uulan, hihinto mula kaninang umaga mga kabady. So bali ngayong araw wala po tayong magagawa, hindi po talaga tayo makakapagpakain. Yan. At may bagyo na yata mga kabady. Pero okay lang naman yan, kasi marami silang pwedeng kainin dyan sa loob ng fish pan. May mga lumot-lumot dyan. Then kahapon kompleto naman yung pakain natin sa kanila. 3 beses sila nakakain kahapon. Yan, hopefully bukas ay gumanda yung panahon para makapagpakain tayo. Yan, so bali in-update ko lang kayo mga kabady. Wala, ganyan talaga yung panahon ngayon, oh. Hindi man lang sumilip si haring araw. Yan, sige, hanggang bukas na lang ulit mga kabady. Bye bye. Good day mga kabady. Pasado alas 9 na. At ang araw ay gumanda-ganda na mga kabady. So makakapagpakain na tayo. At ang ating mga fingerlings ay day 7 na. Yan. So tara mga kabady, samahan nyo ako magpakain. Start na. Yan mga kabady, mga nasa kulang 100 grams na lang tong Fry Booster 1 natin. Tapos ito sila. Yan, ang dami nila dito. Ayun, oh, nakisama sila dun sa mga botete. Mas malalaki na sila ngayon, mas nakikita na. Yan, oh. I-zoom in natin para mas maliwanag yung makita. Yan sila, oh. Mas active sila ngayon, gawa ng kahapon hindi sila nakakain. Tapos mas maganda na yung araw, may ulap-ulap pero walang sign na uulan mga kabady. Ang ganda na. Hagisan pa natin sila para mas lumapit sila. Nakikita niyo ba? Ang dami nila dyan. Yun, no? Ito, nagkumpul-kumpul na sila. Panira yung mga botete mga kabady. Ang dami nila.
dami nila dito sa tapat natin, oh. Ayan, oh. Ang cute. Tsaka halos madoble na yung laki nila mga kabady. Day 7 pa lang sila pero ganyan na, oh. Lalaki na kagad nila. Sana magtuloy-tuloy yan. Ayan, dumami sila. Ayun, oh, may nakikita akong mga red tilapia, red fingerlings. Ayun, oh. Yan yung binagsakan na yun. Diba? Dami nila. Nagsipaglapitan na dito mga kabali. Yung iba nandito. Ayan yung iba, oh. Papunta na dito. Ang dami nila. Siguro yan nandito lang, mga nasa 2,000 yan mahigit. Yan, oh. Umiikot-ikot sila dito. Nagutom talaga sila mga kabali, gawa nung maghapong umulan kahapon. Pero ang maganda wala tayong nakikita na namamatay. Magandang indication yun na maganda yung kanilang kalusugan at okay pa yung quality ng tubig natin. Hindi ko lang mapaandar yung solar, gawa nga ng may problema sa tubo, na siksikan siya mga kabady ng malaking bato. So hindi namin natanggal. Kailangan ng steel bar para tusukin para mahulog ulit. Medyo umana yung ulap. Yung dami nila to, no? May ikot-ikot sila. Bigay pa tayo. Sana lang ngayong araw ay makapagpakompleto tayo ng pakain. 3 pakain lang naman yung ginagawa natin mga kabady. Same nung ginagawa natin nung first grow natin ng tilapia or ng fingerlings. Yan, dami nila, oh. Yan. Ganda. Dami nila. Siguro mga nasa 3,000 na to, mga magkakasamang kumpol na to. Ayun, oh. Yan pa dun. Nakikita nyo ba? Wala na. Medyo umano yung ulap. Yan, dito. Ano, dami nila mga kabady, di ba? Nung unang grow mga kabady, yung mga ganitong araw, yung less than 1 week sila or more than 1 week, yan, marami akong nakikita dati na namamatay. Yun nga, yung sabi ko nung mga nakaraan, na yung parang may insekto na parang hipon yung itsura, tapos yun ang nanguhuli sa fingerlings, tapos kinakain sila. Pero ngayon wala akong nakikitang ganon. Siguro hindi pa sila napisa. Pero kung meron man, pagpisa nila, malalaki na to. Hindi na nila kayang habol-habulin. Yan, then nung first grow, nilagay ko kasi sila sa mga kabady, yung sanet. Doon ko sila nilagay dati. Tapos every morning pagpupunta ako dati, kung mapapanood nyo yung mga video na yun, maraming lumulutang, may mga namamatay talaga. Kaya mas maganda na kung mag-fish pan ay ilagay na lang sila sa direct na sa fish pan, hindi na sa net mga kabady. Pero disclaimer lang mga kabady, kasi sa iba ay nagwo-work yung ganon, nasa net muna yung mga fingerlings nila hanggang siguro mga 2 weeks, mga ganon. Pagka medyo malaki-laki na sila, tsaka nila talaga pinapakawalan.
Pero ang experience ko at ang na-encounter ko nga ay baliktad naman. Nung nilagay ko sa net, tapos gusto kong palakihin muna sila doon bago ko sila hayaan na lumangoy-langoy dito sa fish pan natin, mas maraming namamatay. Tsaka ganon din yung advice ni Kagawad sa akin dati, na na-experience na din daw yun, na pagka ganon ang ginawa, mas maraming namamatay mga kabady. So yun yung mga isang mistake natin nung first grow natin ng tilapia, at yun na yung mga ina-avoid natin. Kailangan natin matuto dun sa mga mistakes natin na yon sa pag-aalaga ng tilapia, kasi bawat isa niyan mga kabady mahalaga. Kasi pag lumaki yan, alam naman natin na mako-convert yan sa income. Kung mamamatay sila, siyempre mababawasan yung ating income. Ganun lang naman sa pag-aalaga ng hayop or ng tilapia mga kabady. Mas marami ang quantity, mas maganda yung magiging harvest natin. Pero hindi ko sinasabi na i-overstock natin yung ating fish pond. Kung sa fish pond man tayo, ay yung businessman natin or gusto natin gawin business is fish pond. Yan. Kasi yung laki or yung lawak ng area ng fish pond natin ay may dapat lang na bilang ng fingerlings or ng tilapia. Kasi kung naka-overstock yan, maraming magiging factor. Pwedeng maging bansot yung alaga natin, pwedeng ma-fish kill, gawa nga ng hindi na masuportahan yung sa oxygen, ganun. Pangit din. So mas maganda yung ganito, na kung ilan yung yung capacity ng fish pan natin, isakto natin or sobrahan lang natin ng konting-konti. Ganun lang mga kabady. Yan, so mahaba na naman yung video natin. So update ko na lang ulit kayo mamaya mga 12 ganyan, kung makakapagpakain tayo mga kabady. Bye bye. Yun, update tayo mga kabady. Quarter to 1 na. So magpapakain na tayo. Tara, samahan niyo ako mga kabady. Yan, so pagpatuloy natin yung pagpapakain sa kanila dito mga kabady sa may bandang gitna. Yan sila mga kabady. Yun. Dami nila oh. Ngayon marunong na sila kung saan sila pupesto mga kabady para hintayin yung kanilang pagkain. Ayan, dami dito.
Yan, at pasensya na nga pala dun sa background na diesel pump. Yan, kasi hindi pa natin magamit yung ating solar pump kasi nga may problema pa yung tubo na siksikan siya ng bato mga kabady. So konti yung tubig na lumalabas, nahihirapan yung ating solar pump mabilis uminit. At mas mahirap na kung yun ang masisira. Medyo may kamahalan yan mga kabady, tsaka hindi pa natin nasusulit tapos masisira lang. Yan, so pinagtsatsagaan lang muna natin na gamitin yung diesel pump, pero pansamantala lang naman yan mga kabady. Kapag naayos na nila uncle yon, yung sa tubo, baka sa mga susunod na araw yung solar pump na yung lagi natin magagamit ulit. Medyo busy pa kasi sila uncle, kaya hindi pa nila maasikaso yun. Naubos na nila yung dito banda. Bigyan natin. Hopefully ay magtuloy-tuloy yung magandang panahon ngayon para mamayang hapon makapagpakain pa ulit tayo. Siguro mga 4 or 4:30 tayo makakapagpakain mamaya. Update mga kabady, yun, alas 4 at biglang umaraw ay biglang umulan kahit ang tirik na tirik yung araw. Tignan nyo yung mga kabady, rainbow. Yan, magpapakain na sana ako, bigla namang pumatak na yung ulan. Yan, kaka-start pa lang mga kabady. So ngayong araw bali 2 beses lang sila nakakain. Kala ko makakapag-kompleto tayo pero ganyan talaga. So in-update ko lang kayo, bukas na lang ulit mga kabady.